Meron nga bang nakakatakot na verse sa Bible? Kung meron man, ano yun? Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. May ilang mga tao na nagsasabi na mayroong mga verse sa Bible na maaaring nagbibigay ng takot sa kanila. Ngayon, may ilang mga tao na nagsasabi na ito raw yung isa sa pinaka nakakatakot na verse sa Bible na nabasa nila. At majority ng mga tao ay sumasang-ayon na marahil ito nga ang pinaka nakakatakot na verse sa Bible. Ano po ito? Basahin po natin itong Matthew chapter 7 verse 22 to 23. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba't sa iyong pangalan ay nagpahayag kami ng propesiya, nakapagpalayas ng mga demonyo, at sa iyong pangalan din ay gumawa kami ng maraming himala? At sasabihin ko naman sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So yan po ang sinasabi ng ilan na marahil ay pinaka nakakatakot na verse na nabasa nila sa Bible. So bakit nga ba nila nasabi na ito ay nakakatakot? Ano ba ang nakakatakot dito sa verse na ito? Mga kapatid, ang sinasabi nila kung bakit nakakatakot ang verse na ito, marami kasing mga tao na ine-expect na nila na sa langit sila mapupunta pagkatapos ng kamatayan. Ibig sabihin, alam nila sa sarili nila na ligtas sila. Pero pagdating pala sa Judgment Day, sa impyerno sila mapupunta. So sino bang hindi matatakot doon? Unang-una sa lahat, syempre ang impyerno kung titignan mo, nakakatakot na lugar to, walang hanggang kamatayan dito, punong-puno ng pagdurusa, at higit sa lahat, punong-puno ng kahirapan. So talagang nakakatakot po itong impyerno kung dyan ka mapupunta pagkatapos ng kamatayan. Pero nagdadagdag pa po sa takot ng mga tao, yung tipong alam mo na sa langit ka mapupunta, pero impyerno pala. Maaaring yan po yung kinakatakot ng marami sa verse na ito. Kaya sinabi nila na ito yung isa sa pinaka nakakatakot na verse. Kaya mga kapatid, kung papansinin nyo po dito sa verse na binasa natin ang sabi, nangangaral lang sila sa pangalan ng Panginoon. Pero bakit ganun? Mapapahamak pa rin sila. Alam nyo po mga kapatid, hindi po lahat ng nangangaral ng salita ng Diyos na sinasabi nila ito ay sa Diyos, mapupunta sila sa langit. Hindi po mga kapatid. So yung mga tao po na yan na sinasabi nila na nangangaral naman ng salita ng Diyos, yun yung mga false prophet, false messiah, false teacher, false preacher. Marami po ngayon ang mga nagtuturo ng salita daw ng Diyos, salita ni Kristo, pero nagdadagdag sila at nagbabawas sa Biblia. So yun po yung mga kulto, yung mga tao na akala mong makapangaral talagang galing sa Bible, pero hindi mo alam ang dami na nilang dinagdag at ang dami na nilang binawas. At kung mapapansin nyo rin, ang sabi gumawa pa sila ng himala. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ko kayo kilala. Mapapahamak pa rin pala sila. So bakit po mga kapatid? Kasi mga kapatid, tandaan ninyo, hindi lahat ng mga kababalaghan ng himala ay galing sa Diyos. Maraming himala na galing po talaga sa Diyos kasi ang Diyos lang ang makapangyarihan. Pero tandaan nyo rin, kahit paano, si Satan may nagagawa rin ang kapangyarihan niya. Mayroon ding kapangyarihan sa likod ni Satanas. May mga kababalaghan at himala na maaaring nagagawa yung tao, pero ang nasa likod niyan ay si Satanas. So mga kapatid, yung mga tao ang nagper-perform ng mga miracle at gumagawa ng mga kababalaghan, at si Satanas ang nasa likod noon. Siguradong mapapahamak sila. Sigurado po yan. So binabalaan po tayo ng Panginoong Jesucristo patungkol po dyan. Ang sabi nga dito sa verse 24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Bukod sa mga gumagawa ng himala na yan, may ilang mga tao naman na sinasabi nila na tumatawag naman ako sa Diyos, nananampalataya naman ako sa Diyos, kaya lang mapapahamak pa rin sila. So bakit po mga kapatid? Simple lang po ang sagot dyan mga kapatid. Kasi hindi nila ginagawa yung kalooban ng Ama. Kasi may mga taong magaling lang sa salita. Yung mga taong sinasabi lang nila. Nananampalataya sila sa salita. Pero hindi sila gumagawa. So patay po yung pananampalataya ng mga taong ganon. Kasi mga kapatid, kung talagang nananampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, ang bunga niyan yung pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit,
kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sila pong mga Pariseo, maaaring sinasabi nila relihiyoso sila. Pero gaano sila karelihiyoso? So baka talagang hanggang religion lang sila. Kailangan mga kapatid, meron kang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At higit sa lahat, sinusunod mo yung kalooban ng Diyos. Marami kasing mga tao maaaring sinasabi nila na nananampalataya sila sa Panginoong Jesucristo pero matitigas pa rin yung puso nila. Hindi pa rin sumusunod sa kalooban ng Diyos at gumagawa pa rin ng mga kasalanan. So kapag ganun ang attitude mo, posible talaga mga kapatid na mapapahama ka. Marami kasing mga tao, maganda yung pinapakita nila sa labas, pero pagdating sa kalooban nila, wala na. Napakarumi pala ng kanilang pamumuhay. Maaaring makita mo ang ganda ng ginagawa niya, napakabuti niyang tao, sinasabi niya nananampalataya siya sa Panginoong Diyos, pero kung susuriin mo ang pamumuhay niya, taliwas pala doon sa mga nakikita mo. Maaaring makikita mo siya sa paningin mo sa panlabas na siya ay sumusunod sa Panginoon at tumatawag sa Panginoon. Pero hindi mo alam ang puso niya. Meron palang nakatago. Meron palang hindi magandang puso at hindi tama ang puso niya. So yun po yung taong delikado. At sabi nga po dito sa Matthew chapter 5 verse 8, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mga kapatid, yung verse na ito na sinasabi ng mga tao na maaaring kinakatakutan nila. Ngunit kung titignan natin siya spiritually, hindi naman talaga siya nakakatakot. Kasi mga kapatid, hindi ka naman matatakot talaga dito sa impyerno kung talagang tunay yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kung talagang tapat ka sa Panginoon at alam mo na ikaw ay sumusunod sa kalooban niya. So alam nating napakahalaga ng pananampalataya pero dapat makita yung bunga nito. Makita yung pagsunod natin sa Diyos Ama at kung tunay kang mananampalataya, ibig sabihin yan, hindi ka peke. Kakabahan ka talaga kung alam mo sa sarili mo na peking Kristiyano ka. Matatakot ka talaga kung namumuhay ka pa rin sa kasalanan at hindi ka namumuhay sa kalooban ng Diyos. Maaaring sa una kung mababasa mo talaga to, magkakaroon ka ng takot. Pero kung confident ka sa sarili mo na alam mo si Jesus na sa puso mo, wala kang dapat ikatakot. So huwag kayong matakot sa verse na ito. Nasa tao po yan. Maaaring natatakot sila kasi meron pa silang hindi na isusuko sa ating Panginoon. So basahin mo ulit itong verse na ito. Tignan mo, natakot ka ba o hindi? Ngayon kung natakot ka, maaaring kailangan mong manumbalik sa Panginoon. Kailangan mong sumunod talaga sa Panginoon at kailangang meron ka pang isuko sa Panginoon. At higit sa lahat, kailangang sundin mo yung kalooban niya. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kailangan ay may pananampalataya ka sa Panginoon at sundin mo yung kalooban niya hanggat hindi pa nagra-rapture at hindi pa dumarating ang kamatayan sa buhay ng tao. So dapat itong verse na ito kapag binasa mo, hindi dapat nagbibigay sa iyo ng takot. Kumbaga, itong verse na ito lang yung maging warning para sa atin. Para tignan natin yung sarili natin. Talaga bang naglilingkod tayo sa Diyos? Talaga bang nananampalataya tayo sa Diyos? Talaga bang sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos? So mga kapatid, kapag nagbabasa po tayo ng Bible, dapat ito po yung magbibigay ng pag-asa sa atin. Bagamat may mga bagay tayo na hindi maintindihan dito, pero tandaan po natin, ito yung maaaring magbigay sa atin ng warning at paalala. Ito yung magbubukas sa ating mga puso't isipan kung ano po yung dapat nating gawin at hindi dapat nating gawin. So wag po tayong matakot sa kung ano man yung mababasa natin sa Bible. Humingi po tayo ng tulong sa banal na Espiritu para mas maintindihan po natin yung mga binabasa natin at hindi po tayo basta-basta mag-conclude sa mga mababasa natin. Kailangan po natin ng tulong na banal na Espiritu every time po na nagbabasa tayo ng Bible. So yun lamang po mga kapatid, sana ay may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na video at salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi.